Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Midja Nasad. Sa oras na ito tatalakayin natin ang wastong gamit ng mga salita. Ang bawat salita ay may tiyak na kahulugan. Maaaring magbago ang kahulugan ng isang pahayag kung mali ang gamit na salita. Maraming salita sa Pilipino ang nagkakapalitan ng gamit. Ito ay bunga ng kakulangan ng pag-unawa sa kahulugan ng salita at gamit nito sa pangungusap. At dahil dito, nagkakaroon tuloy ng kamalian at hindi malinaw na pagpapakahulugan sa mensahe o pahayag. Ilan sa mga salitang ito ay ang mga sumusunod: may at mayroon. Ginagamit ang may kung ito ay sinusundan ng mga sumusunod na bahagi ng pananalita. Pangalan, halimbawa, may prutas siyang dala. Pandiwa, may kumakatok sa labas. Pang-uri, may matalino siyang anak. Panghalip na paari, may kanila silang ari-arian. Pangtukoy na mga, may mga lalaking naghihintay sa iyo. Pangukol na sa, may sa ahas pala ang kaibigan mo. Gamit ang mayroon kung ito'y sinusundan ng isang kataga o ingletik. Halimbawa, mayroon ba siyang pasalubong? Mayroon nga ba bagong pajero sila? Sinusundan ng panghalip palagyo. Halimbawa, mayroon siyang kotse. Mayroon kaming palaisdaan sa Bulacan. Mayroon tayong pagsusulit sa Pilipino bukas. Nangangahulugang mayaman. Halimbawa, ang pamilya ni Carol ay mayroon sa kanilang lalawigan. Siya lamang mayroon sa aming magkakapatid. Kita at kata. Ang kita ay panghalip panao sa kaukulang palayon at may kailanang isahan. Ginagamit ito bilang tuwirang layon o di tuwirang layon ng pandiwa. Samantala, ang kata naman ay panghalip panao sa kaukulang palagyo at may kailanang dalawahan. Ang kita ay tinutukoy sa kinakausap at ang kata naman ay magkasamang nangungusap at kinakausap. Halimbawa, nakita kita sa Baguio noong linggo. Kata, nang kumain sa kantina. Kila at kina. Walang salitang kila. Ang kina ay maramihan ng kay. Halimbawa, pakidala ang laruang ito kina Benny at Maris. Makipag-usap ako kina Vec at Nona. Nang. Ginagamit ang nang bilang katumbas ng of ng Ingles. Halimbawa, si Mang Manding ang puno ng aming samahan. Makulay na ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang araw ng kalayaan. Pangukol ng layon ng pandiwa. Halimbawa, umiinom siya ng gatas bago matulog. Naglalaro ng chess ang magkapatid. Pangukol na tagaganap ng pandiwa sa tinig balintiyak. Halimbawa, hinuli ng pulis ang mga nanloob sa kanilang bahay. Ginawa ng mga estudyante ang kanilang proyekto. Nagamit ang nang bilang katumbas ng when sa Ingles. Halimbawa, kumakain kami ng hapunan nang dumating si Tio Berting. Tapos na ang palabas nang pumasok ng tanghalan si Ben. Katumbas ng so that o in order to sa Ingles. Halimbawa, mag-aral kayo ng mabuti nang kayo'y makapasa. Magsumikap ka nang ang buhay mo'y guminhawa. Pinagsamang pang-abay na at pang-angkop na nang. Halimbawa, kumain ng lugaw ang batang may sakit. Tinanggap na ng nahihiyang bata ang kanyang regalo. Pag napagitnaan ng dalawang magkatulad na pandiwa. Halimbawa, siya ay tawa ng tawa. Kumain ng kumain ang nagugutom na bata.
daw, din at raw, rin. Ginagamit ang daw, din kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig at raw, rin kapag nagtatapos sa patinig. Halimbawa, may sayawan daw sa plaza. Sasama raw siya sa atin. Kung at kung. Ginagamit ang kung bilang pangatnig na panubali. Katumbas nito ang if sa Ingles. Ang kung ay panghalipanao sa kaukulang paari. Halimbawa, matutulog na ako kung papatayin mo ang ilaw. Nabasa ang binili kong aklat. Kung di at kundi. Ang kundi ay galing sa salitang kung hindi o if not sa Ingles. Ang kung di naman ay except. Halimbawa, aalis na sana kami kung di ka dumating. Walang sinuman ang pwedeng manood kundi iyong mga may tiket lamang. Pinto at pintuan. Ang pinto ay ang bahagi ng daanan na isinasara at ibinubukas. Samantala ang pintuan ay ang bahaging kinalalagyan ng pinto. Halimbawa, may kumakatok, buksan mo nga ang pinto. Natanggal ang pinto sa pintuan. Hagdan at hagdanan. Ang hagdan ay ang baylang na inaakyatan at binababaan. Samantala, ang hagdanan ay ang bahaging kinalalagyan ng hagdan. Halimbawa, nagmamadaling inakyat ni Marvin ang mga hagdan. Ilagay mo ang hagdanan sa tapat ng bintana. Pahirin at pahiran. Punasin at punasan. Ang pahirin at punasin ay nangangahulugang alisin o tanggalin. Ang pahiran at punasan ay nangangahulugang lagyan. Halimbawa, pahirin mo ang mga luha sa iyong mata. Pahiran mo ng palaman ang tinapay. Punasin mo ang pawis sa iyong likod. Punasan mo ng alkohol ang iyong binti. Operahin at operahan. Ginagamit ang operahin kung ang tinutukoy ay ang tiyak na bahagi ng katawan na titistisin. Ang operahan naman ay tumutukoy sa taong sa ilalim sa pagtitistis. Halimbawa, ooperahin ang tiyan ni Ray sa Sabado. Ooperahan si Ray sa tiyan sa Sabado. Walisin at walisan. Ginagamit ang walisin kung tumutukoy sa bagay na aalisin o ililinisin. Samantalang ang walisan ay tumutukoy naman sa lugar. Halimbawa, walisin ninyo ang mga kalat sa sahig. Walisan ninyo ang sahig. Ikit at ikot. Ginagamit ang ikit para maipakita ang kilos na paggilid mula sa labas patungo sa loob. Ang ikot naman ay mula sa loob patungo sa labas. Halimbawa, nakatatlong ikit muna sila bago natunton ang daan patungo sa loob ng kuweba. Nahirapan pala silang makalabas sa tunnel, umikot-ikot muna sila sa loob nito bago nila nakita ang daan palabas. Sundin at sundan. Ang sundin ay nangangahulugan ng pagsunod sa payo o pangaral. Ang sundan ay gayahin o pumunta sa pinuntahan ng iba. Halimbawa, sundin mong lagi ang sinasabi ng iyong mga magulang dahil para rin iyon sa iyong kabutihan. Sundan mo ang mga kabayanihang ipinapakita ng iyong ama sa bayan. Sundan mo siya baka siya maligaw. Subukin at subukan. Subukin, masubok ang husay o galing ng isang bagay o gawain. Subukan, palihim na pagmamatiyag o pag-iispiya sa kilos ng isang tao. Halimbawa, susubukin ko muna kung maayos itong computer bago ko bilhin. Subukan mo nga kung ano ang ginagawa ng mga bata sa likod bahay.
hatiin at hatian. Hatiin, partihin, hatian, ibahagi. Halimbawa, hatiin mo sa 6 ang pakwan. Hinahatian niya ng kanyang hamburger ang namamalimos na bata. Iwan at iwanan. Iwan, huwag isama. Iwanan, bigyan. Halimbawa, iniwan ni Arnie ang kotse sa garahe. Iniwanan ni Rene ng pera si Joy bago siya umalis. Nabasag at binasag. Ang salitang nabasag ay nangangahulugan ng kilos na di sinasadya o di ginusto. Ang salitang binasag naman ay nagpapakita ng sariling pagkukusa. Halimbawa, galit na binasag ng lalaki ang mga salamin ng kotse. Nagmamadali kasi siyang maghugas kaya nabasag niya ang mga plato. Bumili at magbili. Bumili, magbili, magbenta. Halimbawa, pumunta ang nanay sa Baguio para bumili ng mga sariwang gulay. Ang trabaho ng tatay niya ay magbili ng mga lumang kasangkapan. Kumuha at manguha. Kumuha, to get. Manguha, to collect. Halimbawa, kumuha ng isang basong tubig si Net para kay Jean. Nanguha ng mga kabibi ang mga bata sa dalampasigan. Dahil sa at dahilan. Dahil sa, ginagamit bilang pangatnig na pananhi. Dahilan, ginagamit bilang pangalan. Halimbawa, hindi siya nakapaglaro ng basketball dahil sa taas ng kanyang lagnat. Ang dahilan ng pag-iyak niya ay dahil sa masasakit mong pananalita. Taga at tiga. Walang unlaping tiga. Taga ang dapat gamitin. Ginagamit ang gitling sa unlaping taga kung sinusundan ng pangalang pantangi. Halimbawa, si Ginang Cañete ay taga Bicol. Taga Nayon ang magandang babaeng iyon.